ngayon po naman, kasama natin dito sa ating studio si Father Emmanuel Nono Alfonso, ang Executive Director ng Jesuit Communications Foundation. Magandang gabi po, Father Nono. At tama po ba, in order po ba na i-congratulate ko kayo kasi isang Jesuita ang ating pong bagong Santo Papa? Well, okay lang po. Kami talagang mga Jesuita tuwang-tuwa no, na siya ay napili bilang Santo Papa natin, bagong Santo Papa natin. Ano? Hindi talaga ito inaasahan. Malaking sorpresa para sa amin. Yun nga, may nabasa ako kanina, the last priest you'd expect to become Pope is a Jesuit. Yes, oo nga. No? Kasi, totoo ba na kasi sanay daw kayo na to be servants of God, no? Yes, Hindi kayo oo. mga leaders. Although parang ang hirap paniwalaan kasi dito sa Pilipinas, alam naman natin, medyo angat ang mga Jesuita. Pero ano, kahit po sa yung aming patron, si Saint Ignatius of Loyola, talagang ang turo niya sa amin, talagang iwasan namin yung mga ecclesiastical positions. Kaya nga parang allergic yung mga Jesuita sa ganyan. Kaya kukunti yung mga Jesuita na nagiging obispo. Para yun nga, hindi para kay San Ignacio kasi para hindi ka matukso sa sa kapangyarihan. So tama ho yung paglalarawan din dito kay Pope Francis na lagi lang sa likod nakaupo, Opo. hindi umiimik, hindi masyadong maingay. Ganun din po ang personalidad pala ng mga Jesuita talaga. Oo. Sa kasaysayan kasi namin Jessica, napaso na kami actually. Kasi nga na-excommunicate kayo. Na po Isa kami, na mga Santo Papa in the past, no? Actually, ang term is suppression. Ayun. Oo, yung parang pinatigil muna kami kasi naging masyadong malapit yung mga Jesuita sa mga hari, sa mga prinsipe ng maraming mga kaharian at dahil doon parang naging makapangyarihan. Kaya natuto na yung mga Jesuita na talagang isabuhay yung sinasabi ni San Ignacio na tayo ay kumbaga sumusunod kay Jesus na mahirap. Paano ho kaya yan? Eto po, isang Jesuita na ngayon ang ating bagong Santo Papa. Do you expect any changes sa inyo pong religious order? And kung ba tama doon, mamalasin o suswertihin uli kayo, mukhang si Cardinal Tagle, Jesuit din po. Hindi po. Si hindi po ba? Si Cardinal Chito Tagle ay malapit sa mga Jesuita kasi nag-aral siya sa Ateneo at sa San Jose Seminary na pinatatakbo ng mga Jesuita. Kaya siguro nga po Ma'am Jessica yung maihahandog nitong bagong Santo Papa na Jesuita. Yung mga Jesuita kasi kilala sa sa formation work, sa education work. Ito nga pong si Pope Francis ay naging novice master. Ibig sabihin, formator siya ng mga seminarista at naging rin siya superior ng mga Jesuita sa Argentina. So kumbaga marunong siyang hubugin yung mga seminarista, yung mga tao. Kaya nga pinagkatiwala rin sa kanya yung isang commission sa Vatican, yung commission on priests, kasi nga sanay siya sa paghawak sa mga tao, sa paghubog sa mga tao. Have you had personal encounters po with the Wala po, naririnig ko lang yung mga kwentuhan tungkol sa kanya. And what have you heard about him? Well, nabanggit na talaga yung number one, he's really a very simple person. Yun nga yung mga nabanggit kanina ni Father Luciano. Narinig ko na rin po yan. At syempre, yung bilang isang Jesuita, hindi pa siguro nababanggit masyado na si Pope Francis, may mga nasulat siyang libro on spirituality and meditation. Ibig sabihin, he's really a very prayerful person, a very religious person. At si San Ignacio kasi kilala sa siya yung nagpauso nung mga retreat at recollection. Halimbawa, yung kursilyo, pag tinunton po natin yung kasaysayan yan, nanggaling po yan yung tradisyon yan, yung kursilyo, de colores, sa so more about looking inwards. Yes. At sinasabi po ni Pope Benedict at sa tingin ko ipagpapatuloy ni Pope Francis na kailangan sa panahon ngayon, may panahon tayo ng pananahimik kasi now more than ever, parang tayo 24/7 na konektado. Yes. Wala nang break, kaya napapagod, maraming tao napapagod kasi we're always busy. We should have time to stop and pray and be with God. Ang inaabangan po ngayon paano ho kaya ang kanyang stance, no? Kasi sinasabi nila, ewan ko kung tama ho itong pagkakabanggit, pero ang isa raw pong
parang personality trait din ninyong mga Jesuita. Conservative pero liberal din. Sa doctrine daw, sa doktrina, Yes. conservative Opo. kayo, pero sa implementasyon, medyo liberal. Maganda na banggit mo yun, Jessica, kasi yung ano kasi, sino mang pari, sabi ko nga, sino mang pari, obispo, kardinal o santo papa, talagang walang magagawa kundi kumbaga sundin yung turo ng ang tingin kasi namin sa sa katuruan ng simbahan. Ito yung minana lang namin sa Diyos halimbawa dun sa issue ng ano ba yung kasal, yung pag-aasawa. Nasa unang aklat pa lang ng Biblia, ang pagsasama ay sa pagitan ng lalaki at babae. Wala kaming karapatang baguhin yan, minana lang namin yan. Kasi sabi ko nga, if the truth were a matter of public opinion, who has the number, kumbaga kung ito ay base lamang sa majority opinion, di sana hindi namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Kasi kaya siya namatay, kaya siya pinako sa krus, because he was standing alone for the truth. Di ba yung mga Hudyo, kabilang na si Judas, tama-tama po, mag-Holy Week. Si Judas, gusto nila na gawing hari si Jesus, at si Jesus shied away from that. So, yun po yung So, sa doktrina talaga, walang mababago dyan. Kasi ang turing ng simbahan sa mga doktrina ay minana lamang, revelation from God. Pero, kahit ganoon, yung pagkalinga, pagmamahal sa tao, naroroon. Kaya nga itong si Pope Francis, sabi nila, samantalang he preached about yung against same-sex marriage. Pero kilalang kilala po yan na inalagaan niya, nung bago siyang kardinal, inalagaan niya yung pumunta siya doon sa isang hospice na may mga HIV AIDS victims. Inano niya, doon sa yung, di ba yung Holy Thursday, hinahagkan yung yung hinugasan at hinahagkan na pa. Ginawa niya po yan. Wow. At halimbawa, yung nabanggit mo kanina, Jessica, totoo yan, na galit na galit siya sa mga pare na ayaw binyagan yung mga bata out of wedlock, Yes. 'di ba? Of course, ayaw po natin ng disgrasyada o di ba yung anak sa labas, pero sa kanya kailangan mo pa ring mahalin, so at ito pa yung isa pang halimbawa, hindi pinapayagan yung divorce sa Catholic Church, pero sa Argentina, yung pamahalaan ipinasa na yung divorce, kaya may mga tao doon, mga Katoliko, na diborsyado. Ito pong si Pope Francis, nung siya ay arsobispo doon, binuo niya ang isang commission to take care of the divorcees. So nakikita niyo yung samantalang ito yung turo ng simbahan, na minsan hindi natin matanggap, pero yung pagkalinga sa mga tao ay punong-puno ng pagmamahal pa rin. So he's pastoral. Ito yung Yes, tinatawag very, nilang very very pastoral. Pero Father, paano ho kaya, inaabangan din, paano kaya ang kanyang magiging stance naman dun sa abuses committed or allegedly committed by priests all over the world? Yes, ang tingin ko po Ma'am Jessica, ang tingin ko ipagpapatuloy niya yung nasimulan na ni Pope Benedict, kasi sumabog yung mga kasong ito kay Pope Benedict at marami nagsasabi na tama yung ginawa ni Pope Benedict na inamin, inimbestigan at nagsorry siya sa Australia nung nandoon siya, nagsorry siya sa Estados Unidos, nagsorry siya sa Ireland, at sinimulan na ito ni Pope Benedict. Sa tingin ko ipagpapatuloy ito ni Pope Francis, lalo-lalo na nga dahil kilala siya for being very, very pastoral. Maraming salamat po, Father Nono Alfonso. Hindi ko nabanggit kanina, congratulations sa inyong mga Jesuits. Congratulations sa ating lahat. Yes. Magandang Thank you. gabi po sa inyo.